I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, it strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No opposition and no limitation can block the blessings that flows from His presence. I declare that as I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go, my life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed forever. Praise the Lord. Okay. You may now be seated. Praise God. And as you are sitting down, let us all together recite Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Let us put on the full armor of God. I put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God, protected by the blood of our Lord and Savior, Jesus Christ, and filled with the sovereign Holy Spirit. Praise the Lord. Wow! So welcome to Christ the Rock Covenant Church International, kasama ang ating mga kasama online and on-site. Praise the Lord. So this month, our theme is of course generosity that produces increase, right? Ayan. So thank you, Lord. God is so good. Ayan. So as we have today's month theme, God is teaching us. Sabi mo sa katabi mo, tinuturuan tayo ni Lord. Isa pa, tinuturuan tayo ni Lord. Bakit kailangan tayong turuan ni Lord? Kasi ang sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Ano sabi dyan? Declares the Lord. Plans to? Come again. Plans to? Amen. And not to harm you, but plans to give you hope and a future. Yan ang plano ni Lord sa buhay ng bawat isa. Ang buhay na masagana at kasiya-siya. Can I hear an amen? Yan. So, napakabuti ni Lord. Amen? Ang nais ng Panginoon is mabuhay tayo dito sa mundong ito na masaya, na naglilingkod sa ating Panginoon. That is why God is teaching us through His Word. And last week, okay, nasimulan ni Apostle Bishop Ton ang Miracles of Generosity. That's part 1. And hindi siya natapos. That's why we will continue it sa mga kasama natin na wala last week. Ayan, so meron tayong page, ang Christ the Rock Covenant Church International. You are welcome to like and of course watch our previous messages. So thank you, Lord. God is so good. Okay. So ang meron akong narinig na sabi nila kasabihan daw, pero totoo naman. Ang sabi nila, kapag ka daw ikaw ay ipinanganak na mahirap, okay, hindi mo yon kasalanan. Diba? Kasi pinanganak ka wala kang magagawa. Hindi natin napipili ang ating mga magulang. Pero, pag ikaw ay namatay ng mahirap,
kasalanan mo na yon. Ayan. Agree ba kayo doon? Agree ba tayo doon? But I believe that it is God who gives us the ability to produce wealth. Okay? So, praise the Lord. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 from verses 6 to 9, just a recap of last week's message. Ang sabi dito, remember this. Ito ang prinsipyo ng Biblia. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. So each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Okay? Ang sabi diyan, for God loves a cheerful giver. Ha? Ang sabi diyan, kung sino man daw ang naghahasik ng masagana, ay aani ng masagana. Ha? That's the principle of the Bible. Ha? Alam niyo, kapag kami mga prinsipyo, ang Biblia, yan ay hindi natin masasalungat o hindi natin yan makokontra. Diba? Because of course, our God is the first one who showed to us what generosity means. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos Ama sa langit, ibinigay ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak para sa ating kaligtasan ng sangkatauhan. So kung meron man na nagpakita at nagbigay at nagpakita sa atin ng tinatawag na true generosity, that is God Himself. Okay? Ganun ang Panginoon. Makita natin yan sa prinsipyo. Sa prinsipyo ng mundong ito. Pag nagtanim ka ng isang butil, di ba, nakakita na kayo ng palay, nung palay ba na tanim? Di ba, pag isang budo, pagka yun itinanim mo, magkakaroon niya ng stem, and then magbubunga yan, madami ang isang buto, hindi pala isang buto, isang palay, nagbubunga siya ng maraming butil na palay. Di ba? Amen. Si Kuya Ed, kung kilala niyo si Kuya Ed, nung siya ay nabubuhay pa, meron siyang tanim na abukado, di ba? May abukado. Tapos si Kuya Ed, tuwing nag-harvest siya ng abukado, binibigyan niya kami. Ayan. Tapos yung huling harvest niya, na nabubuhay pa siya, talagang kumakatok yun sa gate at nag-aabot para daw sa amin. And then, kasi gustong-gusto ko yung abukado niya. Kasi yung abukado niya, maligat. Masarap siyang kainin, maligat siya. So, ang ginawa ko, yung isang buto, itinanim ko yun. Inano ko pa nga yun, pinatubo ko, tapos itinanim ko. And guess what? Anong nangyari? Alam nyo, yung isang buto na yun, I think after pandemic, taon-taon, hindi lang siya once a year nagbubunga. Minsan 3 times, minsan 2 times a year pa siyang nagbubunga. Asan yung sample? Ito may dala. Lahat ng mothers binigyan ko kasi. And then, ang dami pa niyang bunga sa bahay. Alam nyo, nung nakaraang linggo hanggang sa kahapon, nagbabagsakan yung mga bunga ng abukado. Biglang tutunog yung bubong. Bug! Ibig sabihin, may bumagsak na naman na abukado. Galing lang yon sa isang buto. Ayan. So, ganun talaga ang harvest. Okay? Pag may itinanim, may aanihin. Hindi nga yun totoo. Pag meron kang itinanim, marami kang aanihin. That's the principle. Okay? 2 Corinthians chapter 9, verses 8 to 9. And God is able. Sabihin natin, God is able. Kayang-kaya daw ni Lord. And God is able to make all grace abound to you, so that at all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, He has scattered abroad His gifts to the poor, His righteousness endures forever. So, walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Sabihin nga natin, kayang-kaya. Sa biyaya ng Panginoon, nag-uumapaw. Amen? Lahat ng ating pangangailangan ay matutugunan. Can I hear an amen? Praise God. 2 Corinthians 9:10 to 11, now He
who supplies seeds to the sower, and bread for food will also supply and increase your store of seed. Hallelujah. And will enlarge the harvest of your righteousness. Verse 11, you will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, as through us your generosity will result in thanksgiving unto God. Amen? So ganun ang ating Panginoon, di ba? Siya yung nagsusupply ng seed. Sino daw ang sinusupplyan ng seed ni Lord? Sower, di ba? Sino daw ang sinusupplyan ng seed ni Lord? Lakas! Sinang sinusupplyan ng seed ni Lord? Malinaw ha? Malinaw ang Biblia ha? Ang sinusupplyan ng seed ay ang nagtatanim sa Tagalog. Okay? Kasi sayang kasi yung buto. Pag ang buto kasi hindi itinanim, hindi yan mamumunga. Ayan. Andito ang ating punong barangay, si Kap. Ako ay binigyan niya ng binhi. Oo, kasi nagpunta ako sa barangay and then nagbibigay ng mga binhi. So yung binhi na yon, naalala ko, may okra, may sitaw, itinanim ko yon sa paso. Di ba? So kapag ka may itinanim, marami ang aanihin. Ayan. Naalala ko si Elsa, nagtanim siya ng kangkong. Diyan lang sa harapan ng, hindi pa nga lumalabas ng bakod namin. Nung nagtanim siya ng kangkong, hindi na uubusan ng dahon. Kaya tuwing nagsisigang o kung ano pa man, pitas lang kami ng pitas ng dahon. Di ba? Alam niyo dito sa atin, sa syudad, we are blessed na napakataba ng mga lupa dito. Di ba? Yung aming, anong tawag doon? Malunggay. Talagang hindi na uubusan ng dahon. Praise the Lord. Amen? Sino ulit ang nagsusupply ng seed? Si God. Sino ang sinusupplyan ng seed ni God? Sower. Praise God. So generosity is not just an act. It is a spiritual law. Okay? When you give, you align yourself with the very heartbeat of God, who is the greatest giver. So giving is the golden key that unlocks unstoppable increase, because every seed sown in faith, it carries within it the power of multiplication. Praise the Lord. Okay? So again, it is a spiritual law. Okay? Alam niyo, pag batas, mangyayari. Okay? Pagka kinontra mo, sabi nga nila, makukulong or may kaampatang parusa. Okay? So, kaya kailangan tayo, we need to align ourselves. Ha? Sino dito, honestly ha, yung totoo, gusto mo dito talaga ng masaganang buhay? Taas ng kamay. Si Rita ang gusto mo masaganang buhay. Amen? Ang sarap kaya ng tayo yung nagbibigay. Di ba? Amen ba? Di ba? Alam mo, kapag ka ikaw ay punong-puno ng kalakasan at ikaw ang nagbibigay ng kalakasan, amen, ang saya nun. Ikaw ang tumutulong. Di ba? Kapag ka naman ikaw yung pinagpala ng Panginoon ng pinansyal, ay napakasarap. Mas masarap talaga ang pakiramdam ng nagbibigay kesa nabibigyan. Di ba, Carmen? Amen? Di ba? Totoo yun, di ba? Kapag ka ngayon, Mother's Day, ayan, di ba? So, ang mga anak nagbibigay sa mga magulang, sa mga mother, amen? Pero alam nyo, mas masarap talaga yung nagbibigay kesa sa binibigyan. Amen? Okay, so last week ay na-share sa atin ni Apostle Anthony yung first 2 points ng miracles of generosity. Number 1 is the growth of provision. Okay, nakikita natin yan sa 1 King chapter 17 verse 14. The jar of flour will not be used up. Praise God. Amen. Hindi na uubusan. Ha? Generosity causes what looks small to grow into abundance. Praise God. Because seed multiplies when released. Ha? Dapat matutunan natin ito, ha? You have to release. Say it with me, release. Alam nyo, dapat nire-release para mag-produce, mag-abound. Ha?
Alam nyo, kahit yung mga pera, kapag tinago mo ng tinago yan, hanggang dun lang yan. Di ba? Ayan, andito si Luis. Si Luis, nakikita ko yung post niya into investment, right, Luis? Nasa business siya ng investment. Kapag ka hindi mo ininvest yung 1,000 pesos, yung 1,000 na yon, next 5 years, 1,000 pa rin yon. Pero hindi na kasing value ng 1,000 nung ininvest mo yon, di ba? Kasi habang tumatagal, lumiliit ang value ng pera. Pero pag ininvest mo yan, lumalago yan. Sabihin natin, release. You have to release, ha? Alam nyo, minsan mahirap mag-release. Di ba? Parang ang tendency kasi ng tao, akin to, akin yan. Di ba? Honestly, di ba? Makikita mo yan sa bata. Ha? Tingnan nyo ang innocence ng bata. Pagka binigyan mo yan ng isang malaki at isang maliit, ano ang kukunin niya? Yung mas malaki. Diba? Palagi, yun ang tendency kasi ng tao eh. Akin to, akin yan, hindi. Now that we are walking and natututo tayo that generosity is a spiritual law, wow, you have to release. Okay? So generosity is not a one-time transaction, it is a covenant flow. When the Zarephath widow gave her last handful of flour, naalala niyo to sa Bible, and oil to Elijah, ano nangyari doon? She stepped into a divine economy, praise the Lord, where supplies was sustained day by day. Praise God. Amen. Alam nyo, ang strategy ni Lord ay hindi katulad sa strategy ng mundong ito. Alam mo, the more you give, the more you will receive. And you cannot outgive God, okay? Sa mundong ito, kasi pag nagbigay ka, mawawalan ka. Tama, di ba? Pero sa economy ni Lord, sa prinsipyo ng Panginoon, the more kang nagbibigay, the more kang pagpapalain ng ating Panginoon. Anong sabi diyan? The supplies was sustained day by day. When the Zarephath widow gave her last handful of flour and oil to Prophet Elijah. So God didn't give the widow a one big miracle and leave her empty again. He gave her a daily miracle. Praise the Lord. Amen. What you release in faith doesn't just bring a momentarily blessing. It establishes a rhythm of provision. Heaven responds not with a flash, but with a flow. Hallelujah. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. That's number 1 point. And then number 2 is generosity increases favor. Iba pag may pabor ng Diyos. Amen? Iba pag ikaw ay lumalakad sa favor ni God. Luke chapter 6 verse 38, it says, "Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured unto you." Amen? So that is increase in favor. So generosity attracts divine favor, opening doors of opportunity and supernatural connections. Sino ba ang nagko-connect sa atin? Doon sa mga divine connections natin. Si God ang nag-o-open ng door. Si God ang nag-o-open ng connections. Iko-connect ka niya sa mga tao na kailangan mo sa katuparan ng plano niya sa buhay mo. Can I hear an amen? Napaka-importante ng tinatawag na divine connection or supernatural connection. Generosity is the magnet for favor. When you give, you don't just release resources, you release divine favor that goes ahead of you, opening doors no man can shut. Praise the Lord. Favor brings supernatural connections,
unexpected opportunities. I like it. And divine acceleration. Praise God. Amen? And pupunta na tayo ngayon sa point number 3. Okay? So dito tayo magsisimula for our message for today. The miracles of generosity. Victory over poverty. Victory over poverty. Ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, My God shall supply all your needs. Sabihin nga natin, all your needs. Ang sabi ng Bible, ng salita ng Diyos, ito ay katotohanan at pawang katotohanan. And my God shall supply all your needs. Hallelujah. Sa ating Diyos, walang malaki, walang maliit. Lahat ay kayang tugunan ng ating Diyos. Naalala ko nung na COVID, this is a testimony, our life testimony, na talagang grabe ang Panginoon. Nung na-hospitalize si Apostle Anthony, andun kami sa Chinese General Hospital. Pagpasok pa lang namin doon, talaga grabe yung favor ni Lord. Hinahabol talaga kami ng pabor ng Panginoon. Sabi ko, grabe Lord. And my God shall supply all your needs. Naalala ko nung before na hospitalize si Apostle Anthony, nag-pledge kami. Yung salary, yung love gift ni Apostle Anthony for 1 year, ipinledge namin sa church. So during the time na nagkaroon siya ng COVID, ma-hospitalize siya, sabi ko, Lord, paano gagawin natin ito? Grabe ang Panginoon. Alam nyo, pagdating na yung palang pagpasok pa lang namin sa hospital, favor na ng Panginoon. Yung inaantay siya sa hospital, favor ni Lord. Nung ando na kami, simula pa lang, pang down payment pa lang, 50,000 pang down payment pa lang sa hospital, may nagbigay na talaga sa amin. Papunta pa lang kami. Tapos yung everyday needs namin, alam niyo yung pagkain namin na nagbabantay doon, damang-dama ko ang grasya ng Panginoon. Name it, tuwing lunch, tuwing dinner, may nagpapadala sa amin ng pagkain. Naku, Charles, hindi ordinaryong pagkain. The best. You will eat the best in the land. Mamimili ka, Japanese, Chinese, pinapadala, araw-araw, tanghalian, hapunan. At alam niyo, ang sabi nung nagpapadala sa amin, sabi ni Lord, hallelujah, sabi ni Lord, ibigay ko daw sa inyo, kami daw magpapakain sa inyo ng tanghalian ng hapunan. Grabe ang kamay ng Panginoon. Amen? Iba ang favor ni Lord. Nung palabas na siya sa hospital, 3 o 4 na tao ang nagkukuha ng bill namin. Grabe ang favor ni Lord. Di ba? Sabihin natin, hallelujah! Kaya masarap mag-serve kay Lord. Hawak ka. You are in the palm of His hands. Amen? Sabi ni Lord, My God shall supply all our needs. Kaya tuloy lang tayo ng tuloy. Serve lang tayo ng serve kay Lord because we are guaranteed 100% secured in the hands of our God. Come on, church, Generosity breaks the chain of fear, scarcity, declaring trust in God's unlimited supply. Anong tinatawag na generosity? Ang taong generous, hindi yan natatakot. It breaks the chains. Ibig sabihin, yung takot, scarcity, di ba? Binibreak niyan. Bakit? Because I know my God shall supply all our needs. Amen? Hindi ko i-hold ito kung ano yung nasa kamay ko, itatanim ko to. There was this one point in our life ni Daddy Bishop na wala talaga kaming pera. Alam niyo ang sabi niya, wala tayong pera, dapat mas lalo tayong magbigay. Grabe. Di ba? Lord, wala kaming pera, paano kami magbibigay kung ano ang meron tayo, ibibigay natin kay God. Grabe talaga.
Yun yung time na yun. Wala kaming pera. Sabi ko, paano gagawin natin? Alam nyo, kapag kami walang pera, okay lang kaming dalawa. Pero pag nakikita mo yung mga anak mo na umaasa sa'yo at magugutom, di ba yun yung medyo masakit sa puso? Sabi niya, hindi. Sabi niya ganon. To break this cycle of poverty, we have to give drastically. Grabe, ha? Radically. Radically. You have to give more. You have to show to God, Lord, I trust you most in this time of poverty. Hallelujah. Generosity is a warfare against poverty. It silences the voice of the devourers and opens the windows of heaven. Church, isang tanong, kaya ka bang i-bless ni Lord? With your conviction, kayang-kaya. Diba? Kami nga ni Daddy Bishop, walking miracle kami Diba? Every time na wala kaming pera, may tatawag sa kanya, Itbulaga, di ba? Naalala niyo yun? Ang daming blessing, ang daming unlimited ways si Lord ng ways to bless us. God just need to seize that we are trusting the Lord. Amen ba? Amen ba? Nung andoon nga tayo sa Lagro di ba? Grabe may babayaran tayo. Pinapunta na natin yung magko-connect ng electricity babayaran 80,700, di ba? A night before that, walang pera, pero grabe yung provisions ng Panginoon Right there and there at that very hour, God provides. Hallelujah. Huwag ka lang matatakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang matatakot. Magtiwala ka lang kay Lord. Huwag kang matatakot, di ba? Pag natakot ka kasi talo tayo di ba? Pero pag hindi ka natakot, dahil ang tiwala mo ay nasa Diyos, mararanasan mo. Hallelujah. Amen? Sabihin mo, mararanasan mo. Thank you, Lord. Grabe, di ba? Hallelujah. Pag may pinapapuntahan sa iyo ang Panginoon, punta ka lang. Sunod ka lang ng sunod. Amen? Pag may pinapagawa sa iyo si Lord, sunod lang tayo ng sunod. Okay, now, what is poverty? Okay, let's identify what's poverty. First, poverty is the state of mind. State of mind, okay? So, anong dapat nating gawin? We have to renew our mind, okay? Poverty is a mindset of limitation. Fear and scarcity. You have to renew your mind with God's word that shifts you from lack to abundance. Romans 12:2 says, be transformed by the renewing of your mind. Generosity rewires your thinking. You are super blessed and highly favored. Dapat ganyan. Pagising mo pa lang sa umaga, i-declare mo na, in the name of my Lord and Savior Jesus Christ, I am super blessed. I am highly favored. Dapat ganyan, yung pagising mo pa lang sa umaga, di ba? Iaano mo na yung utak mo, I am super blessed. I am highly favored. Amen? Can I hear an amen? You have to mindset. You have to renew your mind. Shift mo yung mind mo. May power ba ang mind? Yung bang iniisip mo, may power ba yan? Isipin mo palang kawawa ka, yung action mo, kawawa na hindi ikaw yon, di ba? Isipin pa lang ng isang tao di ba? Na masama yung pakiramdam niya, kita mo, sasama yung pakiramdam niya. There is power in our thinking, in our way of thinking. Amen? Amen. Yeah? Kaya you will choose As the day starts, you will choose. Anong ilalagay mo sa utak mo? Kaya nga tayo dito sa church, praise the Lord, we have a prayer chain. Magmula 7 o'clock in the morning, magdamag yan, may mga nananalangin hanggang 10 o'clock in the morning the next day. Fill your mind with thoughts of God. Fill our mind with words of God. Every 5
5 a.m., meron tayong dawn prayer. Every 6 a.m., meron tayong morning prayer and devotion. Praise God. Amen? And every night, meron din tayong online prayer. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, palakpakan natin si Lord. Bakit kailangan nating manalangin ng manalangin ng manalangin? Ay, sabi ng Bible, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Di ba? Bakit kailangan natin mag-pray without ceasing? Mag-pray kasi alam ni Lord na kailangan natin siya. Sa pagharap sa mundong ito, alam ni Lord, kailangan natin siya. Amen. Sa simula pa lang ng araw, rewire, okay? Ayusin ang ating mga isipan. Next, what is poverty? Poverty is a status. Poverty is a status. So we need to discipline our life for us to get out of that status. Okay? Kasi ang gusto natin, tayo ay blessed, tayo ay nagbibigay, tayo ay nagiging pagpapala. Amen? Sa ibang mga tao. Poverty is a condition of, listen, mismanagement. Lahat ba tayo ay nakakatanggap ng pagpapala? Amen. Amen? Kasi kung hindi tayo nakakatanggap ng pagpapala, hindi tayo mabubuhay. Kasi syempre, yung pagkain pa lang natin sa araw-araw, di ba? Galing na yan sa Panginoon. Blessing na yan sa Panginoon. Blessing yan sa Panginoon. Amen? Therefore, whatever comes in must be managed well. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. That's the principle of the Bible. Unahin mo ang Panginoon. You have to bring first what belongs to God. That is your tithes. And you have to sow. Kailangan natin magtanim through our offerings, through our honorings. That's the principle of God. And you know, you will experience miracles of provision. Amen? Makikita mo, grabe, ang pagpapala ng Panginoon. Bubuhos at nagmuumapaw sa ating mga buhay. Amen. In Proverbs chapter 12 verse 5. Chapter 21 verse 5. Ang sabi diyan, the plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. Okay? So we need to discipline ourselves. Discipline transforms status. Generosity proves you are not bound by your current situation. Church, listen up. Ang sabi dyan, discipline transformed status. Kailangan, kung sa tingin mo, teka, nasa status ko ba ngayon ng poverty? I have to discipline myself. Abay, syempre, you have to magpursige. You have to wake up very early or to some sleep very, very night, diba? Late at night. You have to discipline. Discipline in every spending that you have. Discipline in acquiring additional sources of income. Amen? Can I hear an amen? Diba? Praise the Lord. At ang sabi dyan, you have to discipline and you have to give at whatever situation you are at the moment. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Sabi natin, thank you, Lord. Naalala ko yung mga anak ko, kasi kami, kahit nung mga bata pa yung mga anak namin, tinuturoan namin silang magbigay. Especially to our pastors. And then dumarating kami sa point na wala kaming maibigay. Alam mo, ginagawa namin, kahit candy. Basta ito yung nakaharap namin yung pastor namin, nagbibigay kami. Di ba? Kahit candy. Amen? Because that proves that we are not bounded or limited by the resources that we have at that moment. Because we believe that God will supply all our needs. Praise the Lord. And of course, poverty is a spirit. We have to cast it out. Okay? We have to cast it out. Dapat, dapat, nandun tayo sa punto kung nandito ka, sa mga kasama natin online.
Kung nandito ka ngayon sa state of poverty, dapat magagalit ka eh. I mean, dapat hindi mo siya tinatanggap, 'di ba? Yung iba kasi nakukontento. Lolo ko ganito, ganito, ako ganito, mga anak ko ganito na rin. No, 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 'di ba? You have to break the chain. Say it with me, break the chain. And you will declare from my generation onwards, we are blessed. Hallelujah. Amen? Gagamitin ka ni Lord to break the chain of poverty in your generation. Why? Because you are a child of the Most High God. Hallelujah. Nakakilala ka sa Panginoon, nakikinig ka ngayon ng preaching ng Word of God. The Word of God will continue to change you. Hallelujah. From glory to glory. Can I hear an amen? According to His likeness. Ano ang likeness ni Lord? Super blessed. The honor of everything. The earth and everything in it belongs to God. Hallelujah. Amen? And of course, hindi mawawala ang eternal rewards. Of course, poverty is a spirit. Poverty is a demonic spirit that enslaves people in fear, scarcity. It must be confronted and cast out through deliverance. 1 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Listen, generosity is a spiritual warfare. It casts down the strongholds and establishes victory in Christ. Alam niya dito sa ating sa church, every after service, worship service, you can always come to us and be prayed for. Pag-pray tayo. Baka may kailangan dito ng deliverance from the spirit of poverty. Lapit kayo sa amin, lapit kayo sa mga covenant leaders, sa mga SWAT team. Magpa-pray kayo. Huwag kayong mahihiya. Lalapit, sabi mo, Pastora, tulungan mo ko, panalangin mo ko, i-deliverance mo ko. Ganon. Ayoko na sa status ng buhay na ito. Ayoko na sa ganitong sitwasyon. Sawa na ako sa kawalan. Ayoko na ng ganito. Can I hear an amen? Diba? Ay, makikipag-covenant tayo kay Lord. Hingi tayo ng awa sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, diba? Sisipagan ko, ayusin ko, magtatapat ako sa iyo, Lord. Open doors. Come on. And kung meron man diyang spirit na nakapasok sa iyo from generation to generation, paaalisin natin, palalayasin natin yung mga spirito na yan in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para kay Lord. Mas malakas dyan na palakpak para kay Lord. At sabihin natin sa Panginoon, thank you, Lord. Once again, thank you, Lord. Payayamanin ka ni Lord. Amen. Payayamanin tayo ni Lord. You will be an end-time kingdom financier. Can I hear an amen? Praise God. Amen. Next is eternal rewards. Church, ang sabi ng Bible, Matthew 6:20, store up treasures in heaven. Ang sabi ni Lord, mag-imbak ka daw ng kayamanan sa langit. Store up for yourselves treasures in heaven where moth and rust do not destroy and creep in. Amen? Hindi mananakaw, hindi masisira, hindi mawawasak. Bakit syempre, dito kasi, may expiration ng buhay natin dito. Amen? Sa langit, wala. Kaya sabi ni Lord, doon ka mag-imbak ng kayamanan sa langit. Generosity echoes in eternity. Every act of giving, church, is recorded in the heavens economy. Alam nyo ba, kapag tayo pinagpala ni Lord dito sa lupa,
Binibigyan ka lang ng pagkakataon ni Lord to store up treasures in heaven. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Amen? Grabe. Amen? Grabe si Lord. Amen? Magtatanim ka, magsosow ka, galing din sa Kanya yun. Galing din sa Kanya. Pinapadaan lang sa'yo. Binibigyan ka ni Lord ng opportunity to store up treasures in heaven. Amen? Kaya kahit gaano karami ang pera natin dito sa mundong ito, pag hindi tayo nag-deposit into the kingdom of God, lahat maiiwan. Lahat hindi natin madadala sa kalangitan. Amen ba? Ang tanging madadala lang natin sa kalangitan, those treasures that were sown into eternal, with eternal value, sown into the kingdom of God. Hallelujah. Generosity is not just about earthly impact. Of course, it has an earthly impact, but it's about eternal investment. Every act of giving is a deposit into a heaven's treasury. Praise God. Where no corruption, no decay, theft can touch it. While earthly wealth fades, heaven's wealth endures forever. Alam nyo, nakikita ng Diyos ang bawat sentimo na ating ibinibigay sa Kanyang aharian. Ako kasi hindi ko nakikita lahat, pero si Lord, walang makakalusot kay Lord. Lahat ng ibinibigay mo para sa Panginoon, you will richly be rewarded. Amen. Can I hear an amen? Thank you, Lord. Praise the Lord. Generosity echoes beyond your lifetime. Praise God. Amen. The Lord is rising up end-time kingdom, raising up end-time kingdom financiers. Alam nyo, during this time, end times na tayo ngayon, di ba? Grabe, nag-raise up si Lord ng mga end-time kingdom financiers who will finance the expansion of His church. Hallelujah. Who will finance the expansion of the gospel, reaching out from the north, south, east, and west globally. Amen? Kailangan natin ng mga kingdom financier. Kasi bawat galaw sa mundong ito ay may halaga. Magba-Bible study ka nga lang, may pamasahe. Dito ngayon, andito tayo ngayon, naka-aircon tayo, di ba? May bayad ito sa Meralco, di ba? Ang bawat kibot, di ba? May katapat na halaga. But praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. He supplies. Amen. Praise God. Men and women anointed to fund world evangelization. Thank you, Lord. Amen. Nagpa-fund yan. Hallelujah. Ensuring the gospel reaches every nation. Praise God. Before the sovereign Christ return. Paparating na ang Panginoong Jesus. Ano yan? The wealth of the unrighteous will be transferred to the righteous one for the propagation of the gospel. Payayamanin talaga ni Lord ang church. Kasi yan ang gagamitin ng Panginoon to reach out to the lost. To spread the gospel, the message of the gospel throughout. Ang gagamitin ng Panginoon, yung magpapagamit. Yung available at willing na magpagamit sa Panginoon. Amen? Diba? Lord, use me. Diba? Sabi ko, Lord, gamitin mo ko. Lord, pagpalain mo ko. I will finance. I will be one of your kingdom financier here on earth. Yan ang mga nais ng Diyos, mga puso na surrender sa Panginoon. Puso na surrender kay God. All His. All His. Diba? Pag andyan na tayo sa state na yan, pag andyan tayo sa condition na yan, ibig sabihin yan, prepare ka na. Ibig sabihin yan, handa ka na.
Na pagkatiwalaan ng Panginoon, hallelujah, not only of the riches of this world, as well as of the riches in eternal kingdom. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And of course, revival released. In Psalm 85 verse 6, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Ang generosity, nagre-release siya ng revival. Generosity sparks revival. It ignites hearts, fuels mission, and awaken communities to the move of God. Kaya kailangan, dama tayo. Dama ang presensya mo. Kung nasaan ka man, dama ng mga tao sa paligid mo. Ramdam nila. Amen? Ramdam nila ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Praise the Lord. Generosity is a spark that ignites revival. When God's people give, they fuel mission, empowers ministries, and awaken communities to the move of the sovereign Spirit. Revival is not just prayer. It is also provision. Every seed sown becomes a firewood to the flames of awakening. Praise the Lord. Amen. There will be revival in the land. Hallelujah. Alam niyo, magkakaroon tayo ng youth camp. And dito sa youth camp, mga kabataan ito, our goal is 180 na mga youth, diba? Coming together, diba? Igniting the fire of the sovereign Holy Spirit. Iba kasi, pag ang mga kabataan ang nagliliyab, ang nag-aapoy para sa Panginoon, iba yan, diba? Kahit saan sila mapunta sa school, magiging ehemplo sila, magiging magandang ehemplo sila sa school. Hindi lang sila magiging ehemplo, mag-aano pa sila, mag-share sila ng gospel doon, makaka-influence sila kung saan man sila. And remember that the youth is they are the next generation leading this country. Amen ba? Kaya kailangan natin dyan, magpa-fund tayo. Kasi ang hirap na pag ang mga kabataan, sinasabi nila, pasaway. Hindi! Ang mga kabataan natin, church, we will raise up godly generation. Hallelujah! Godly generation serving God and His countrymen. Amen ba? Mga matitino na mga tagalid ng bansang ito, mga matitino na mga anak ng kanilang mga magulang. Hallelujah! Mga matitinong kapatid. Yan. Amen. We will raise up those generation for God. A God-fearing generation. Hallelujah. Mga kabataan na hindi nakakaayon sa mundong ito. Amen. But nakikiayon. Hallelujah. Sa nais ng Diyos. Gawain ng Diyos. Amen. A godly people. Praise God. Amen. And we need funds. We need support. But praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. God will use people who are generous enough. Amen. That God will bless all those people who's willing to give. Hallelujah. To share and to sow for the advancement of God's kingdom. Amen. Right now, praise God for the glory of God. We now have 10 churches ng Christ the Rock. At ang ating goal, actually this is just a partial goal kasi we believe that God will give us more, is 100 daughter churches of Christ the Rock. Magastos o hindi magastos? Sobrang gastos. Amen? 10 pastor, 10 pamilya. Amen? Ano pa? 10 mga lugar. Hallelujah. Amen? Lahat nagko-consume, but God is faithful. Sabihin natin, God is faithful. Once again, God is faithful. Magpapatuloy at magpapatuloy at magpapatuloy at magpapatuloy ang gawain ng ating Panginoon. Walang makakapigil sa pag-expand ng kingdom ni God. Hallelujah. Parang 7-Eleven lang yan. Bawat kanto may church. Amen? Amen? With God, nothing is impossible. Amen? With God, nothing is impossible. Amen?
Praise the Lord. So we want to experience the miracle of generosity. First, we have to, if we want to receive the miracles of generosity, we have to be generous ourselves. Okay? That's growth in provision. That's increase in favor. Hallelujah. Pag sinabi ko, sabihin nyo, I receive. Okay? What are the miracles of generosity that you will receive and experience? Number 1, growth of provision. Increase of favor. Victory over poverty. Eternal rewards. Revival release. Palakpakan natin ang ating Panginoon.